So mga tol, isang linggo na nga lang po mahigit, magaganap na ang bigating laban ni undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez versus Terence Crawford na magaganap sa Allegiant Stadium, USA. Kung si Terence Crawford, puspusan ng pag-iinsayo at walang sinasayang na panahon dahil yan na ang pinakamalaking laban niya sa buong karir niya sa boxing. Si Canelo Alvarez mga tol, nakuha pa mag-spend ng oras sa kanyang pamilya. So mukhang hindi po nababahala si Canelo Alvarez kay Crawford at walang paki si Canelo sa mga nagsasabing ma-upset lang siya ni Crawford. Marami kasi ang nagsasabi mga tol, nagugulatin daw ni Crawford ang buong mundo sa September 13. Katulad na lang ni Timothy Bradley, pabor na pabor po ito kay Crawford. Sa katunayan, may bago na namang sinabi si Bradley sa kanyang channel. Wika ni Bradley, patutunayan daw ni Crawford sa September 13 na yung mga nagdududa sa kakayanan ni Crawford, mali daw silang lahat. Pagkatapos daw ng laban, lahat mamahalin daw si Crawford. Lahat daw sasabihin na si Crawford daw ang best fighter sa history ng boxing. Sobrang handa na nga daw si Crawford kay Canelo. Ibang klaseng fighter daw itong si Crawford. Kakaibang breed daw ito. Wala pa nga daw siya nakikitang breed na katulad ni Crawford. Lahat daw kasi kayang gawin ni Crawford. Mapadistansya man, dikitan, o kahit anong laro, kayang gawin daw ni Crawford. Kaya next week, patutunayan na daw yan ni Crawford sa mga haters at sa mga fans ni Canelo. Iiyak nga daw itong mga fans ni Canelo. Lahat daw sila maa-upset. Nanawagan nga din itong si Bradley sa Netflix kapag na-knockout daw ni Crawford itong si Canelo. Kunin daw nila si Miss Deborah para sumayaw habang knockout itong si Canelo. I-focus daw yung camera dahil yan na daw ang best performances na mawi-witness sa sports ng boxing. Kung malakas daw itong si Canelo, meron naman daw si Crawford na sharp power at timing katulad ni Manny Pacquiao. Masasaktan daw talaga si Canelo mga tol sa sharp power ni Crawford. Masasaktan daw talaga si Canelo sa sharp power ni Crawford. Tapos kapag nakapag-follow up pa daw ito, mawawalis daw si Canelo at mananakaut daw ito sa harap ni Crawford. Naniniwala nga din daw si Bradley mga tol na hindi daw kayang kunin ni Canelo si Crawford. 4 na taon na nga daw hindi nananalo si Canelo Alvarez via knockout. Kaya sa mga nag-e-expect umano na mananakaut ni Canelo si Crawford, malabo daw yung mangyari. All y'all naysayers, all y'all Canelo fans, man, y'all gonna be crying. Y'all gonna be upset. Y'all talking about thudding power from Canelo? What about sharp power and timing like a Manny Pacquiao has? Sa kabilang banda naman mga tol, sa susunod na linggo na nga din po magaganap ang laban ni Naoya Inoue at Murodjon Akhmadaliev na magaganap sa Nagoya, Japan. Tiwalang-tiwala nga po ang trainer ni Akhmadaliev na si Akhmadaliev na daw ang magiging bagong undisputed super bantamweight world champion. Sa training po kasi nila, laging sinasabi ng coach ni Akhmadaliev and the new undisputed world champion. So tiwala po ang trainer ni Akhmadaliev na kaya nila ma-upset ang The Monster. Parang sineselebrate na agad nila yung panalo. Sumasayaw kasi sila sa training camp. Sa iba pang balita mga tol, may mga pagbabago daw sa laban na magaganap sa October 29 sa Trilla in Manila 2 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. May mga mababago daw na kalaban. Ang bali-balita nga mga tol, hindi na daw yung Chinese yung makakalaban ni Yumar Marshall. Mapapalitan daw yan na malakas na kalaban. 100% knockout ratio umano ang makakalaban ni Yumar Marshall at mas mataas pa daw ang ranking nito kaysa kay Yumar Marshall. Ibig sabihin lang yan mga tol, dihado po si Yumar Marshall dyan. So abangan na lang po natin mga tol ang announcement ng blow by blow at kung ano pa yung mga pagbabago.